Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, mag-start po ako sa verse 18 hanggang 22 na po. Basahin ko, sabi niya dito. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And they said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father, and followed him. Tayo po'y manalangin saglit. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, makapangyarihan, aming tagapagligtas, Panginoon Jesucristo, na gumawa ng mga bagay, Panginoong Diyos, nag-offer ng iyon yung sarili, Panginoon, upang kami po ay makatanggap ng regalong kaligtasan. Dalangin din po namin sa inyo, banal naming Espiritu, na aming Diyos, na nasa amin pong presensya sa ngayon, nasa aming kalagitnaan sa ngayon, na bigyan niyo po kami ng puso na malambot, na tanggapin ang inyong mga salita, tanggapin ang inyong mga pagtuturo, i-correct yung aming mga pamaraan, yung aming mga daan, and tulungan nyo kami, Panginoong Diyos, na magkaroon ng isip na nais maglingkod sa inyo. Mga kamay, Panginoong Diyos, na nais magpagamit sa inyo, Ama. Dalangin po namin sa umagang ito na sa ganitong uri ng panambahan ay nagkasama-sama kami, Panginoong Diyos, at nawa, Panginoon, ay isahin niyo po ang amin pong mga puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na sumamba sa inyo lamang. At Panginoon, tulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng katalinuhan. Tago niyo ako, Panginoong Diyos, sa inyo pong kapangyarihan na kayo ang marinig, Panginoong Diyos, ng naming lahat sa umaga pong ito. Ito pa ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Sabi po ni Dr. Paul Chu, ang isang bagay or isang living thing na humintong lumago ay dying na siya. So hindi siya totally patay, pero dying siya. No? So yun yung narinig ko kahapon sa aming lesson sa APIS, na sabi niya pag yung isang bagay ay huminto siyang lumago, hindi pa naman siya totally dead, pero may tendency na dying na siya. No? And naniniwala po akong ayaw po nating mangyari sa atin yon, ano? Ayaw po nating mangyari sa ating sarili, ayaw po nating mangyari sa atin pong church, and of course ayaw natin siyang mangyari sa atin pong spiritual na buhay. So marami pong Kristiyano ang gustong-gustong lumago, no? Gustong maging strong in faith. Actually nung Friday, nung may encounter kami sa enemy, pagkatapos nun, hindi ko na-cast out yung enemy. So sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pong i-strengthen nyo pa yung faith ko. No? So marami po ang gustong maging effective sa ministry. No? Maraming church member or marami tayong mga kapatiran na gusto maging effective sa lahat po ng or anumang uri ng ministry. Marami ding gusto na maging faithful sa Panginoon. So, pero minsan po, kahit anong effort natin, para tayong walang nararamdamang tunay na paglago. Parang dahil yun ang nais natin, pero parang minsan po sa pakiramdam natin, parang walang tunay na paglago. So minsan ang problema po ay siguro nakafocus tayo lahat sa gusto nating gawin para sa Panginoong Jesucristo. Pero nakakalimutan po natin yung tunay na goal is yung relationship natin kay Jesus. So ngayong umaga po, yung title po ng akin pong mensahe, mensahe ng Biblia na dadalhin ko po sa inyo is Intimacy with Christ is the root of all growth. So ulitin ko po, yung title po natin pong pag-aaralan is Intimacy with Christ is the root of all growth. So ang ugat po ng lahat ng paglago ay yung atin pong intimacy with Jesus, na with the Lord. Yun po yung atin pong pinakang ugat ng kung gusto nating mag-grow, gusto natin maging strong in faith,
gusto natin maging effective sa ministry, gusto natin mas lalo maging faithful sa Panginoon, sa anumang aspeto natin, sa trabaho, bilang magulang, no, bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon, sa lahat bilang Kristiyano, gusto natin maging faithful sa Panginoon. Ang pinakang ugat na dapat po natin gawin is maging intimate po tayo kay Kristo. So, intimacy means it is a close and private relationship with Christ that results in a strong desire to know, to trust and obey Him and to accept His command. So, yun po yung tunay po na, ayun po yung meaning ng intimacy. Last week, meron po akong experience with the students po from high school na meron kaming maliit na discipleship. Sabi ko sa kanila, yung faith, no, yung pagkilala sa Panginoon it's not just about you know who Christ is. Alam mo kung sino si Kristo, alam mo kung kailan pinanganak ang Panginoon sa Kristo, alam mo kung kailan siya namatay at siya nabuhay na magmuli. Sabi ko, hindi ito yung pamantayan na talagang tayo ay nasa Panginoon at lumalago, dahil ang tunay na pamantayan is yung you have that strong desire bilang isang Kristiyano na alamin, pagkatiwalaan at sundin ang Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin po, hindi lang natin siya kilala sa isip, hindi lang natin siya alam kung sino siya, bagkos meron po tayong pagnanais o meron tayong desire na gusto nating makasama ang Panginoon, gusto natin siyang marinig, at gusto nating magtiwala at sumunod sa Panginoon. Now, so in Matthew chapter 4, verses 18 to 22, ito po yung experience ng mga ng unang 4 na disciple ni Jesus. Now, when the Lord asked them to be His disciple, na maging disipulo sila ng Panginoong Jesucristo, kung mababasa po ninyo doon, in verse 22, and they immediately left the sheep and their father and they follow Jesus. So ang idea po, yung gusto ko pong maintindihan po natin ngayong umaga, yung pinakang main idea po ng ating usapin is that for us to grow in every aspect of our spiritual life, we must be intimate with Christ. So ulitin ko po, kung gusto po natin for us to grow in every aspect of our spiritual life, we must, kinakailangan, we must be intimate with Christ. So yan po ang pinakang mahalaga, na kung gusto natin na lumalago ang ating pananampalataya, lumalago ang ating spiritual na buhay, so wala pong iba, we should be close, meron tayong malapit, na pinakamalapit na relationship with the Lord Jesus Christ. So dahil po kung ang atin pong gusto lamang ay makapag join sa mga worship, makapagkanta lang ng worship songs, so wala pong problema doon, it's a good thing. Pero yung iyo pong relationship with Christ, yun po yung question doon. Ikaw ba ay nagiging Christian every time lang na kumakanta ka sa church? Every time lang na nagjo-join ka ng worship? Or ikaw ay still you are a Christian even you are in your work, you are in your home, nag-aalaga ka ng iyong mga anak, nagtatrabaho ka, nasa community ka, you're with your peers, nasa kasama mo yung mga kaibigan mo. So yun po yung question doon. So ang tanong, bakit po natin kailangang maging intimate with Christ? Now, why do we need to become intimate with Christ? And the follow-up question is this, what happens if we are not? So, bakit natin kailangan maging close, maging intimate, maging malalim yung relationship natin kay Christ? At ano pong mangyayari kapag hindi po tayo malalim ang atin pong relasyon kay Kristo? So, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is a very serious matter in our Christian life. Kasi marami po sa ngayon na nag-a-assume that they are Christian because they know Jesus, or one of their times, tumaas sila ng kamay, tumanggap sila sa Panginoon, naramdaman nila o kung ano man. So it is a serious matter kasi ang tanong po dito is, what happened to me after I know Christ? Anong nangyari sa akin pagkatapos kong ma-meet ang Panginoong Jesucristo? So meron bang nagbago? Nagkaroon ba ako ng desire na sumunod? Nagkaroon ba ako ng desire na sabi ng Panginoon, i-take up yung cross, i-deny ko yung sarili ko? So yun po yung answer, yun po yung question, and
yun nga, what happens if we are not? So yan po yung atin pong sasagutin sa umaga pong ito. Ano, may tatlo pong sagot ako ano sa tanong na yon, na what happens if we are not? If we are not intimate with Christ. So number one, so ito po ano, number one, if we are not intimate with Christ, lagi po natin tatandaan, means we are not following Him. Okay? If we are not intimate with Christ, ibig sabihin po nun, we are not truly following Him. Pansinin niyo po, sabi ng, ng verse 19, ano, Matthew chapter 4, verse 19, ano po sabi ni Jesus? And He said unto them, follow me. So hindi, ang minsan, dahil sa kagustuhan po natin na kami ano bilang mga pastor no, sa kagustuhan po naming sumunod sa Panginoon, lagi kaming nauuwi doon sa pangalawang statement na I will make you fishers of men. So kaya ako po napapansin ko, sabi ko bakit parang dati no, nung ako po'y bata sa ministry, sabi ko asipag ko naman. No, ang sipag ko sa ministry, ang sipag ko sa Bible study, sipag ko sa mga visitation, pero bakit parang yung buhay ko parang ang bilis kong ma-discourage, ang bilis kong ma-burn out. So hindi ko nakita na ang pinakang una pa lang dapat gawin ng isang Kristiyano, hindi lamang ng isang pastor, ng isang Kristiyano ay follow Jesus. No? Sumunod sa Panginoong Jesucristo. No? Hindi po maling maglingkod, ano, hindi po maling magpagamit sa Panginoon. Ang sinasabi ko po is dapat kompleto yung pong pagpagamit sa Panginoon. At ang pinakang una po nun is to follow Jesus. Maalala ko po yung kwento ni Mary at ni Martha. No, si Martha, ginawa niya lahat ng paglilingkod. Si Mary, he followed Jesus. So, ibig sabihin, yung pong phrase na follow me, ibig sabihin po nun is, you come here after me. Ibig sabihin po na kailangan po nating maglakad o sumunod na malapit po tayo sa Panginoon. It's a very dangerous thing para po sa mga pastor na katulad namin, kasi minsan sa sobrang busy po namin sa paghahanap ng paglilingkod sa Panginoon sa buong maghapon, nakakalimutan po namin na yung palang sinusunod namin, yung way lang po ni Jesus. So yun po ang ibig sabihin ng Panginoon, you follow, come here after me. Ibig sabihin po, we do not have the right to choose our own way. Diba? Marami po tayong gustong gawin para sa Panginoon. At hindi po yun masama. Marami tayong gustong gawing paglilingkod sa Panginoon. Pero without intimacy itself, nagiging problema po natin yun bilang isang Kristiyano. So, intimacy with Christ is the primary step in the Christian life. Tandaan po natin yon. Now, intimacy with Christ is the primary step. Ito yung pinakang una po. Ito yung pinakang unang bagay na dapat po natin gawin at dapat po natin maging malapit po tayo sa Panginoon. And tatandaan po natin, a Christian who follows his own ways will end in failure. Kapag yung pong nais mo, yung gusto mo na paglilingkod sa Panginoon, dadating yung panahon, mauuwi po tayo sa hindi po natin magagawa iyon ng maayos. Tingnan po natin yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Tingnan natin paano sila sumunod sa Panginoon, paano sila naging intimate kay Christ. In verse 20, sabi ng Panginoon, immediately, sabi ng Bible, immediately they left their nets and followed Him. As I've studied this context, at first, yung mga disciple po ni Jesus, ang ministry lang po nila is simply to observe kung ano pong ginagawa ng Panginoon. Na kung mababasa niyo po yung gospel, no, kung pag-aaralan po ninyo yung Matthew, yung Mark, yung Luke, no, yung mga ministry po ng Panginoon Jesucristo, simple lang po ang ginagawa ng mga disciple. They are just observing Jesus, how He taught, how He worked, how He prayed, and even how He performed miracles. Hindi agad sila nag-engage. No? They did not engage in evangelism. Hindi agad sila nag-engage in any kind of ministry. Hanggang dumating yung pagkakataon that Jesus Himself commanded them to do some ministry. Na alam ko pong tayo, no, lalo tigit at tayo po ay lalo tigit yung pong mga bago sa pananampalataya, pag naintindihan po nila yun, talaga ang sarap Lord, gusto ko pong gawin ito, gusto ko na agad ganito. Kung pwede ngang mag-cast out na agad ako ng demonyo, gagawin ko na.
So, ang gusto po ng Panginoon is not just your action. Ang gusto po ng Panginoon is your presence. No, yung presensya mo yung presensya niya nakasama mo siya palagi. No, ito po ibig sabihin ng pagiging intimate. Ito po ibig sabihin ng intimacy with Christ. Na tayo po ay tumingin lamang sa Panginoong Jesucristo, panuorin natin kung ano yung ginagawa niya, and we should spend more time with Jesus. Na ito po yung gusto ng Panginoon, mas marami yung time natin sa Kanya kaysa sa ating paglilingkod sa Kanya. He did not require his disciple, no? Nakita niyo yung pong mga disipulo ni Jesus, si Peter, makita niyo yung context sa Galilea, ito po yung mga mangingisda. No? So that's why he did not require some knowledge from them, from his disciple, but ang unang requirement niya kay na Peter, kay James, kay John, at kay Andrew is intimacy. Now, you follow me, sabi niya. Sabi niya sa mga disipulo niya, sundin niyo ako, sumunod kayo sa akin, maging close kayo sa akin, maging malapit kayo sa akin. So, that's why if we are not willing to walk with Christ sa disyerto, if we are not willing to walk with Christ sa mainit na paglalakad, if we are not willing to suffer with Christ sa mga gawain o sa Kanya, hindi natin kaya mag-spend ng time sa Panginoon, hindi natin kaya magbigay ng special time with the Lord, if we are not willing to go with Christ, if we are not willing to give up our lives for His sake, yun po yung problema. We cannot be intimate with Him. So that's yun po ang isang magiging malaking problema natin. Yung willingness natin na gawin yung gusto ng Panginoon ay malakas, pero yung willingness natin na sumama sa Kanya sa lahat ng oras, sa kagipitan man yan o sa anumang oras ng pangyayari ng buhay natin, ay yun nawawala yung ating pagiging malapit sa Kanya. Yun po ang magiging problema. So whether you are in suffering or whether you are in rejoicing, dapat ganun pa din yung closeness mo sa Panginoong Jesucristo. So that's why sabi ko sa inyo, pinag-aralan ko, at habang pinag-aaralan ko siya, nag-struggle din ako, na nagkaroon din ako ng kaisipan na bakit ganun na lang po ka-easy, no? Parang ganun kadali. Kina Peter, kay Andrew, kay James, kay John, na iwanan yung lahat at sumunod kay Jesus. Na hindi nyo ba natanong yon nung binasa nyo yung passage? Ba't ganun kabilis sa kanila? Imagine niyo sa verse 21, si James at saka si John, hindi lang trabaho iniwanan nila pati yung magulang nila. That's why I asked, sabi ko, Lord, what is behind that call? Ano yung nasa likod ng pagtawag mo sa Kanya? Ano yung nasa likod ng pagtawag mo sa mga disciple mo na to? And in the book of Luke, mayroon ako na-discover na kung maaalala niyo yung kwento, na si Jesus din, ayun din yung exact time na si Jesus, nandun sa harapan nila, wala silang huling isda. No, wala silang huli kahit isa. No, sabi ni Peter nga, Lord, buong magdamag po kaming ng isda. Wala po kaming nahuli. Sabi ng Panginoon, sige, ihulog mo sa kabila. So what is behind that call? Ito pong mga disipulo ng Panginoong Jesucristo is mga Jewish, and they are looking for the Messiah. Simula nang sila ipinanganak, nakatatak sa kanilang mga isipan na merong dadating na tagapagligtas ng bayan ng Israel. And that expectation, na-meet nila yon lahat kay Jesus. So that's why, bakit ganun sila immediately sumunod sa Panginoong Jesucristo? Because lahat ng tanong nila sa buhay, nung sila'y nakaisip, lahat ng kanilang question about life, question about salvation, question about the age to come, dahil itinuturo na yan sa kanila sa Torah at sa mga propeta, sinagot lahat yun in a moment nang nakita nila on how the Lord Jesus Christ provided yung kanilang kailangan. Kaya nung makita yun ni Peter, ni Andrew, ni James at na John, sabi niya, ito yung, parang ganito yung pagkakasabi nila, ito na yung satisfaction ng lahat ng hinahanap ng ating buong pagkatao. Right?
So, ang ibig sabihin, if you are not following Jesus, meaning to say you are not really desiring to be with Jesus. So that's my question. Do we have that same desire to be called by Jesus and knowing Him as our Messiah? So are you the kind of believer who truly desire to be a disciple of Christ? Kasi marami sa atin ngayon, there are a lot of churches, ang lalaki, no, ang daming miyembro, but I don't know, I'm not judging them, but some and most of them have no desire to become a disciple of Christ. Pero kung mararamdaman natin o mababasa natin yung scripture at the exact in Luke and in Matthew in the gospel kung paanong nag-respond yung kanyang mga disciple, yung kanyang unang 4 na disipulong tinawag, because lahat ng hinahanap nila simula nung sila'y nagkaisip, natagpuan nila sa Panginoong Jesucristo. To give you an application question about this point is this: in what areas of your life are you still choosing your own way instead of following Jesus? Are you spending intentional time observing, listening, and learning from Christ through His Word in prayer? Meron ka bang ganong intentional na oras para i-observe yung ginawa ni Jesus sa Scripture? Nakinig ka sa presensya ni Jesus and natuto ka sa kanyang mga itinuturo? So, that is one thing that na mangyayari, no? If you are not intimate with Christ, you will not following Jesus. So number 2, what happens if we are not intimate with Christ? If we are not intimate with Christ, we cannot become a fisher of men. If we are not intimate with Christ, we cannot become a fisher of men. So sabi ng verse 19 in chapter 4, sabi niya, I will make you fishers of men. Remember, ito yung tatandaan po natin, Christ calls His disciples to follow Him first before He gave them a task. Bago niya pinagtrabaho yung kanyang mga disipulo, bago niya binigyan ng assignment sina Peter, tinawag muna niya siya na sumunod sa kanya. The question is, why do we need intimacy with Christ before reaching others? Bago tayo maging fishers, bago tayo maging fisher ng mga tao, bakit kailangan natin yung intimacy sa Panginoon? Bakit natin kailangan yung closeness sa Panginoon? I'll give you 3 reasons. Number 1, because reaching people comes from the heart of Christ. Reaching people comes from the heart of Christ. Sabi ng Matthew chapter 9 verse 36, when Jesus saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Yung pong assignment to fish for people, nasa heart na po yun ng Panginoon. Yung assignment to reach out people of the gospel, to share the gospel to the people, to share the good news to the people, naandun na po yun sa puso ng Panginoong Jesucristo. Ang kulang po sa atin is yung pagiging close sa Panginoon. As I give some testimony about what happened on Friday, after namin mag-cast out ng mga bata na napuposes hanggang dun sa health center, mayroon dong isang bata na nakahiga pa and we cast her out and napalaya siya sa pamamagitan ng prayer namin, ng mga kasama din namin ibang pastor from evangelical. Bumalik po kami sa high school, bumalik kami dun sa school kung saan nangyari. And nagkaroon po kami ng parang short prayer time. And instead na yung maging reaction ng puso ko ay maging sabihin ko sa Panginoon na, yes, Lord, nakakast out kami ng mga evil spirits sa ibang mga bata, pero yung iba hindi namin nakast out kasi sobrang lalakas. Hindi po ganun yung naging reaction ng puso ko. Ang naging reaction po ng puso ko, lumuhod po ako sa harapan ng mga pastor na kasama namin, umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, naramdaman ko yung compassion sa mga bata. Nakikita ko yung kanilang mga muka, nakikita ko yung pagmamakaawa ng muka nila, that merong stronghold na nakahawak sa kanila na hindi sila makawala dahil sobrang sikip ng kalalagyan nila. Yung mukha ng mga bata umiiyak, yung mga parent nila umiiyak, sinasabi ng mga parent, anak, anong nangyari sa'yo? Yun po yung naririnig ng akin pong isip, yun po yung nararamdaman ng puso ko. Instead na magkaroon ako ng
ng pride at ng pagre-rejoice dahil na na-cast out namin yung mga evil spirit. Hindi po yun yung nangyari. Pinaramdam sa akin ng Panginoon na, anak, grabe yung compassion ko sa mga bata na yan. And I cried. Hindi ko alam, nandun ako sa harap ng mga pastor ng evangelicals, umiiyak ako habang nananalangin kami kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, grabe yung pag-ibig mo sa mga tao dito sa lugar na ito. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. So that's why if we are not intimate with Christ, hindi natin maramdaman, hindi tayo magkakaroon ng ganong heart kagaya kay Jesus. Kasi of course, mayroong distansya between you and your Savior. So we need to become intimate with Christ kasi yung pagre-reach out ng mga tao galing yun sa kanyang puso. Second reason why do we need intimacy with Christ before reaching others? Because reaching people is the assignment of all believers. We know Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Nasabi doon, He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ibig sabihin, yung reaching people is not just an assignment of a pastor, it's an assignment of the whole church. It's an assignment of all believers. Ikaw at ako, assignment po natin lahat yon. Si Pastor Bunny, siya po ay part lang ng edifying, to edify the body of Christ. At hanggang dito po nakarating po yung ministry ni Tatay Bunny, ni Pastor Bunny. At kami po ay naging part ng ministry yon. In Matthew chapter 28 verse 19, sabi din, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. And sinabi doon, you go and make disciples. So yung intimacy kay Kristo, kinakailangan po nating lahat. Kasi hindi po tayo makapag-reach out ng tao at hindi natin po magiging mabigat yung assignment na yon sa atin kung hindi po tayo malapit sa Panginoon. Sabihin na lang natin, yes, we are saved. Tayo po'y ligtas. Sigurado po tayo sa buhay na walang hanggan. Pero kung wala kang closeness kay Jesus, hindi mo mararamdaman yung assignment na ibinigay sa iyo ng Panginoon. And to be honest po, napakahirap pong maging intimate sa Panginoon. To be honest. Now, ako ay pastor, no? Pero sa akin po mismo, aminado po ako, nagsastruggle po ako sa aking pong intimacy. Because intimacy with Christ is not just prayer and Bible reading. Intimacy with Christ is you spend special time, special moment with the Lord, talking to Him privately. And lalo tigit po yung ilan po sa atin na sobrang busy natin sa trabaho, sobrang busy natin sa bahay, sobrang busy natin sa lahat po ng ating ginagawa. Mas challenging po yun sa inyo. Sa pangatlo, so why do we need intimacy with Christ before fishing for people or before reaching others? Number 3, because reaching people is the true worship that God desires. Reaching people is a true worship that God desires. Hindi ko po alam kung nabasa nyo na or na-meditate nyo na yung Isaiah chapter 58 verses 6 to 7. So sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabi ng prophecy ni Isaiah, sabi niya, it is not this fast that I have chosen to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Ano po sinasabi ng Isaiah chapter 58? Sabi ng Panginoon, fasting kayo ng fasting. You have a lot of spiritual activities na ginagawa. You have a lot of traditional spiritual activity na ginagawa. Sabi ng Panginoon, sa palagay nyo ba ito yung fast na hinahanap ko sa inyo? So that's the context sa Isaiah chapter 58. And I was reminded by Luke chapter 4, sabi ng Panginoon Kristo, ako'y bumaba sa lupa para palayain ang mga nakagapos, pakainin ang mga nagugutom, ang mga widow,
ang mga fatherless. Sabi nga po ng teacher namin sa inaaral po namin, sabi niya, willing ka ba na mag-absent sa Sunday service just to go to the poor people and feed them because they are hungry? Grabe. So parang grabe yung challenge. Na parang tayo, hindi naman natin sinasabing mali yung ginagawa natin because that is required in the scripture itself na magkatipon, magpalakasan, umawit, magpuri sa Panginoon. Pero minsan, pag tayo po hindi intimate sa Panginoon, makakalimutan po natin that the true worship na gusto ng Panginoon, na desire ng Panginoon is to feed the people that are, di ba in Matthew chapter 25, sabi niya dun sa sheep, di ba, dinamitan niyo ako nung ako'y walang damit, pinakain niyo ako nung ako'y nagugutom. Sabi ng mga tao, Lord, paano namin ginawa sa iyo yon? Sabi ng Panginoon, ginawa niyo yan nung ginawa niyo to sa mga aba, sa mga mabababang mga tao. So again, if you are not intimate with Christ, hindi mo mararamdaman yung ganong worship. So hindi mo siya makikita na mahalaga pala yung bagay na yon. Kasi nasanay tayo sa tradisyon na ginagawa natin that okay na ako every Sunday pag ako'y nakapag-church. Okay na ako every Wednesday pag ako'y nakapag-prayer meeting. Pero hindi ko po sinasabi na tayo pong lahat ay may ganon, no? Pero kabila po ng ating pagiging Kristiyano, may mga ganon tayong pagnanais na okay na lang sa isang linggo na ako ay a-attend ng prayer meeting at a-attend ng Sunday service. Tandaan po natin mga kapatid, to reach out people means making disciple. If you are intimate with Christ, tandaan po natin, discipling others will not be difficult. Kung tayo po ay mayroon pong closeness kay Jesus Christ, yung pag-reach out po sa mga tao, yung pag-disciple po sa mga tao, sa mga unbeliever, hindi po mahirap. Last month, nag-usap kami ng wife ko. Sabi ko sa kanya, kailan tayo kaya magkakaroon ng pagkakataon na ma-invite natin yung mga friend mo for a coffee and Bible study, parang ganun. And discipleship, ganun yung akin talagang So, sabi ng wife ko sa akin, tayin mo lang, pag-pray lang natin. So, kanina, habang nagdi-devotion ako, biglang nag-sink in sa isip ko yung prayer na yun. And sabi niya, meron daw siyang mga friend na teacher na gustong mag-join sa worship sa online. Na in-invite niya din, na pumayag. And sabi ko, sobrang galing talaga ng Panginoong magplano. Kasi ngayon, naniniwala ako siguro mga 60% of teachers sa school nila Mrs. are asking about the power of God, asking about is the enemy real? So pwede naming pag-usapan yon if they have time, if I can invite them to join in our discipleship group. Pag-usapan namin yung mga bagay na yon. So it's not difficult. Yung Panginoon mismo yung gumagawa ng kapamaraanan para ako bilang kanyang lingkod, ma-reach out ko yung mga taong gusto kong abutin. So for an application, I have question. Do you have a genuine compassion for lost souls like Christ does? May ganun ka bang nararamdaman na awa sa mga sa mga kapitbahay mo na alam mong walang kaligtasan? Sa mga katrabaho mo na alam mong lost? Number 2, when was the last time you intentionally shared the gospel with someone? Kailan yung huli na in-intentional mo talaga na gumawa ka ng time, you meet your friends or your family, kung ikaw ay nanay o kung ikaw ay tatay, yung iyong anak na alam mo na nagsastruggle pa spiritually. Last question, how is your intimacy with Christ affecting your passion for evangelism? Nararamdaman mo ba yun? Nagkakaroon ka ba ng ganong, dahil ikaw ay malapit sa Panginoon, naapektuhan ba nito yung passion mo na mag-share, mag-evangelize sa community mo? Number 3, what happen if we are not
intimate with Christ? So if we are not intimate with Christ, we cannot enjoy fellowship with the saints. If we are not intimate with Christ, we cannot enjoy fellowship with the saints. So, talon po tayo sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 verses 42 to 47. Open din po ako ng aking Bible. Acts chapter 2 verses 42 42 to 47. Sabi po dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things in common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So if we are not intimate with Christ, we cannot enjoy that fellowship with the saints. Kasi nga unang-una, hindi tayo malapit sa Savior, paano tayo maging malapit sa mga kapatiran? Yan yung dahilan. Bakit marami pong tao sa church, sa iglesia, that they avoid fellowship with other believers? And the answer is because they are not intimate with the Savior itself. Diba nakakapansin tayo sa atin, mismo yung sa ating church, sa mga churches na kilala natin, after ng worship, uwian na lang, wala nang kumustahan. May mga tao pa na ina-avoid talaga nila yung makipag-fellowship. So the reason is because hindi nga sila malapit sa Panginoon, sa Savior, sa Panginoon Jesucristo. Kaya hirap na hirap sila, nagsastruggle sila na magkaroon ng malapit or ma-enjoy yung fellowship nila sa atin. So mabilis na lang po, tignan natin what growth in the church result for intimacy with Christ. Ano yung mga paglago na nakita po sa church, sa first church, Acts chapter 2, number 1 is yung reverence, sa verse 43. So in fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. They recognize how holy and powerful God is because every one of them are intimate with Christ, na recognize nila gaano kabanal at gaano kapangyarihan ng Panginoon. They have that serious and respectful attitude toward God. So nagkaroon sila ng attitude na tignan na napakataas po ng Panginoon. Number 2 is unity. Ito po ay result ng kanilang intimacy sa Panginoon. Nagkaroon sila ng pagkakaisa. That in all that believe were together and had all things in common. So believers shared their lives with each other. Meron silang iisang heart, meron silang iisang mind, meron silang iisang purpose. They treated what they had as something to be used for everyone, not just for themselves. At naging bunga din ng kanilang intimacy is in verse 45, yung generosity. Binibenta na nila yung kanilang mga possessions and goods para lang ipamigay doon sa mga nangangailangan. And sabi ko nga, because naramdaman nila yung heart ni Jesus, yung compassion ni Jesus sa mga soul, sa mga mahihirap, sa mga walang magulang, sa mga balo, sa mga walang nagpapakain, because they felt that same compassion with Christ. That's why nag-pour out yung generosity sa church. In verse 46, gladness. In verse another is faithfulness. At ang napakagandang result is they have favor
In verse 47, they praise God in having favor with all people. Naging maganda yung kanilang testimony sa mga tao. And the Lord added to the church daily such as should be saved. In the root of that growth is intimacy with Christ. Ang church po talaga, mahihirapan siyang magkaroon ng paglago kung ang tao lang po na intimate sa Panginoon ay ang pastor lang. Kung pastor lang po ang malapit sa Panginoon, di ba? Yan naman talaga ang mindset ng mga tao. Pastor, ipag-pray mo kami kasi ang alam namin malapit ka sa Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo pwedeng maging malapit sa Panginoon. Pwede tayo maging close kay Jesus. Maging intimate kay Jesus. Hindi po pinagbawal ng scripture. Hindi po sinabi sa Bible na pastor lang ang pwedeng magkaroon ng time with the Lord. O leader lang ng simbahan ang pagkaroon ng time sa Panginoon. Lahat po tayo ay binigyan po ng parehong pagkakataon na maging intimate sa atin pong tagapagligtas. So again, I have another questions. Do you enjoy spending time with fellowship with fellow believers? Or do you tend to isolate yourself from them? Batid, kailangan mong kailangan mong i-check. No, bakit parang bakit ina-avoid mo yung fellowship? Baka nararamdaman mo yun or kung even in online, sa online kasi medyo hindi natin masyado ma-express eh. Pero sa physical or yung face-to-face na worship na magkakasama tayo sa isang lugar, magiging applicable siya doon. No, baka meron sa atin na ina-avoid niya yung fellowship with the believers. Kapatid, tanungin natin sarili natin, bakit ganon? So how are you contributing unity and growth in your church? Paano tayo nagko-contribute ng paglago at pagkakaisa sa iglesia? Are we really growing in generosity and gladness and faithfulness in our relationship with other believers? Last question, what changes do you need to make to become more engaged in fellowshipping with the saints? If we are not intimate with Christ, napakahirap po na makipag-fellowship sa atin pong mga kapatid. Mauwi pa tayo sa pakikipagplastikan na lang. Mauwi na lang tayo, mauuwi tayo sa pagiging required na lang kasi sa church, kaya kami nakikipag-fellowship. But if you are intimate with Christ, walang kailangang tumulak sa iyo para maging close ka sa lahat ng mga mananampalataya. As I end, now sa akin pong pagtatapos, malinaw po ang isang bagay na kung wala tayong intimacy kay Kristo, hindi natin siya ang tunay na sinusunod natin. Kung wala tayong malapit na ugnayan sa Panginoong Jesucristo, lahat ng ginagawa natin, hindi siya yung ating nasusunod. Hindi tayo magiging epektibong fishers of men. Tagapaghuli ng mga kaluluwa. Hindi natin mararanasan ang tunay na kagalakan at pakikisama sa ating kapwa mananampalataya. Pero tandaan po natin mga kapatid, kung tayo po ay magiging malapit sa Panginoong Jesucristo, sabi ko sa inyo kanina, kung magkakaroon tayo ng bibigyan natin ng malalim at espesyal at private na oras at ikaw lang at ang Panginoon, magkakaroon niya ng tunay na pagbabago sa buhay mo. Susunod tayo sa Panginoon, hindi dahil napipilitan tayo. Sabi ko nga, hindi dahil required sa church natin, kundi dahil mahal natin ang Panginoon. Magiging passionate tayo na abutin ng mga kaluluwa o ang mga tao dahil alam natin na yun yung puso ng Panginoon Jesucristo na nasa atin. At mararanasan natin ang tunay na joy, unity, and growth sa loob ng iglesia dahil tayo'y malapit sa Panginoon. Kaya ang tanong ngayon, hindi lang lumalago ba ako, kundi ang tanong ay, lumalago ba ako na mayroong malapit na ugnayan kay Kristo?
Dahil tandaan po natin, mga kapatid, ang tunay na growth hindi nagsisimula sa dami ng ministry. Ang tunay na growth hindi nagsisimula sa dami ng knowledge about God. Ang tunay na growth ay nagsisimula sa intimacy with Christ. Tayo po'y manalangin. Gracious God, loving Heavenly Father, marami pong salamat sa pagkakataong ginamit po ninyo muli ang inyong lingkod upang ipahayag ang katotohanan ng inyong pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga tengang nakapakinig. At naniniwala ako, Panginoon, at pinagkakatiwala ko po sa inyo, Panginoong Diyos, ang paggawa nito sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Bless niyo po kami, bless niyo po ang church at ang amin pong kapatiran. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.